Virgo, makinig ka ng mabuti, akala nila mahina ka, akala nila masisira ka ng buhay. Pero ang hindi nila alam, pinili na ng tadhana na ikaw ang tataas at uunlad ng higit pa kaysa dati. Sa ngayon, ang universo ay gumagalaw sa iyong pabor, nagdadala ng pera, pag-ibig, at mga biyayang hindi inasahan ng iba na matatanggap mo. Isipin mo ang mga mukha ng mga nagduda sa iyo kapag nakita nila ang iyong muling ningning, ang iyong lakas na umaangat, at ang iyong hinaharap na umaapaw sa kasaganaan. Huwag baliwalain ang mensaheng ito, maaaring ito ang sandali na magbabago ng buong buhay mo magpakailanman. Virgo, ang mensaheng ito ay hindi basta-basta dumating sa iyo ng walang dahilan. Kung naririnig mo ang mga salitang ito, ibig sabihin ay ginabayan ka ng universo papunta rito para sa isang layunin. Matagal mo nang dinadala ang mabibigat na pakikibaka, mga pagtataksil, pagdududa, at tahimik na laban na walang ibang nakakita. Inaasahan ng iba na babagsak ka, susuko ka, mawawala sa lilim ng iyong sakit. Pero ang hindi nila alam, bawat hamon ay humuhubog sa iyo upang maging mas malakas, mas matalino, at hindi mapipigilan. Ngayon, ang mga bituin ay nag-aalin sa iyong pabor. Hindi ka lang basta nakaliligtas, ikaw ay umaangat. Ito na ang iyong panahon upang tanggapin ang mga biyayang nararapat sa iyo, pag-ibig na tunay na pinahahalagahan ka, mga oportunidad na magpapalakas ng iyong espiritu, at kasaganaan na kusang dumadaloy sa iyong buhay. Virgo, handa na ang universo na gantimpalaan ang iyong lakas. Handa ka na bang angkinin ang mga bagay na para sa iyo na talaga? Astrological background. Virgo, matagal ka nang binabantayan ng universo. Hindi naging madali ang iyong paglalakbay at ang mga bituin ay sumasalamin sa katotohanan ito. Sa loob ng maraming buwan, nasa ilalim ka ng mabigat na impluensya ng mga planetary alignment na sinusubok ang iyong pasensya, ang iyong mga relasyon, at pati na rin ang iyong tiwala sa sarili. Ang mga leksyon ni Saturn ay nagdala ng mga hamon, pagkaantala, at responsibilidad na tila walang katapusan. Si Mercury, ang iyong ruling planet, ay nag-retrograde ng higit sa isang beses, na hinila ka sa mga sandali ng kalituhan, maling komunikasyon, at maging ng sakit ng puso. Parang walang umuusad, parang inilagay ka ng universo sa pause. Pero Virgo, ang pause na ito ay hindi ginawa para sirain ka, ito ay ginawa para ihanda ka. Ngayon, nagbabago na ang enerhiya. Sa kamakailang lunar cycle, nagsimula nang magbukas ang mga bituin ng daan na pabor sa'yo. Ang huling full moon ay nagbunyag ng mga lihim, naglantad ng katotohanan, at nilinaw ang ulap sa paligid ng iyong hinaharap. Bigla, ang mga bagay na dati ay tila nakatago ay nagiging malinaw. Pinapaalala ng universo sa iyo na laging dumarating ang kaliwanagan pagkatapos ng kaguluhan. Ito ay panahon kung saan nagsisimula ng dumampi ang mga biyaya ni Jupiter sa iyong sign, ang mga oportunidad na dati ay tila malayo ay ngayon ay papalapit na. Kung pakiramdam mo'y natigil ka sa pananalapi, ipinapakita ng mga bituin na may galaw na sa iyong buhay. Kung matagal mo nang hinihintay ang pagkilala, dala ng Virgo season ang atensyon at respeto sa iyong pinaghirapang trabaho. Kung ikaw ay nagpapagaling mula sa sakit ng puso, inaayos ng universo ang mga tao at koneksyon na magpapahalaga sa iyong halaga. Bawat hamon na hinarap mo ay naging lupa kung saan ngayon ay tumutubo ang iyong mga biyaya sa hinaharap. Naniniwala ang kulturang Filipino sa tamang panahon na may panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-aani. Virgo, papalapit na ang iyong panahon ng pag-aani. Lahat ng luha na ibinuhos mo sa lupa, lahat ng panalangin na binulong sa gabi, at lahat ng puyat na pinagtiis mo, hindi ito nasayang. Ipinapakita ng mga bituin na ang mga dating nawala sa iyo ay babalik sa mas dakilang anyo. Tandaan, si Mercury ang iyong pinuno, ang planeta ng komunikasyon, pag-isip, at karunungan. Ito ay nagbibigay sa iyo ng natatanging kapangyarihan, habang ang iba ay kumikilos ng padalos-dalos, ikaw ay kumikilos ng may estratehiya. Habang ang iba ay bumabagsak sa ilalim ng presyon, ikaw ay nagsusuri, natututo, at muling umaangat. Ang biyayang ito ng kaliwanagan ay nagbubukas ngayon ng mga pintuan na akala mo'y hindi mo mararating. Maaaring bigla na lang lumitaw ang mga oportunidad sa trabaho, sa pamilya, o maging sa pag-ibig. Obserbahan mo, Virgo, nandito na ang mga palatandaan. Napapansin mo ba ang mga paulit-ulit na numero tulad ng 11 oras 11 minuto o 888? Ang mga panaginip mo ba ay mas maliwanag at mas totoo kaysa dati? Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay kumpirmasyon mula sa universo na ang iyong enerhiya ay nagbabago. Tinatawag ito ng mga Filipino elders na gabay, ang mga bulong ng tadhana na ipinapakita sa iyo kung saan ka dapat kumilos.
Virgo, ang iyong mga gabay na espiritu ay kasama mo, tiniyak na ahon ka sa mga bagay na nilayon upang saktan ka. Sa window ng astrology na ito, ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo ay magtiwala. Magtiwala na ang mga bagay na bumabagsak ay sadyang dapat bumagsak. Magtiwala na ang mga bagay na bumabalik ay tunay na para sa iyo. Magtiwala na inaayos ng universo ang mga tao, biyaya, at milagro sa eksaktong tamang oras. Virgo, malinaw ang iyong astrological background, sinubok ka para ikaw ay mapili. Pinabagal ka para ikaw ay maihanda. At ngayon, ikaw ay itinataguyod para makita ng mundo ang iyong liwanag. Handa na ang mga bituin. Ang tanong ay, handa ka na bang umangat sa tadhana na nakasulat para sa iyo mula pa noon? Ang mga pakikibaka na nakita nila. Virgo, pag-usapan natin ng tapat ang mga laban na hinarap mo. Matagal mo nang dinadala ang iyong sarili ng may tahimik na lakas, pero sa likod ng kalmadong mukha mo, may mga bagyong hindi kayang isipin ng iba. Akala ng mga tao na kilala nila ka. Akala nila nauunawaan nila ang iyong mga limitasyon. Bumulong sila, nagduda, at ang ilan ay nagdiwang pa nga nang isipin nilang sinira na ng buhay ang iyong mundo. Pero ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa nakikita nila sa ibabaw. Ang ilan sa pinakamahirap mong laban ay hindi nanggaling sa mga estranghero, kundi sa mga pinakamalapit sa iyo. Pamilya na hindi pinahalagahan ang iyong mga pangarap, kaibigan na naging karibal, o mga partner na umalis sa oras na pinakakailangan mo sila. Mas masakit ang mga sugat na ito dahil galing ito sa mga taong minsang pinagkatiwalaan mo. Alam ng mga puso ng Filipino ang sakit na ito, masakit kapag galing sa sariling tao. At Virgo, tahimik mo itong dinadala, hindi pinapakita sa mundo ang iyong mga luha. Ang mga nagduda ay nakita ang iyong katahimikan at inisip na ito ay kahinaan. Nakita nila ang iyong pagkasawi at inakala na hindi ka na makakabangon. Ang ilan ay nagsalita pa sa likod mo, nagtsismis, kumakalat ng mga kwento, pinapaniwala ang iba na tapos na ang lahat sa iyo. Sa kulturang Filipino, tinatawag natin itong chismis, ang laso ng inggit na kumakalat kapag ayaw ng iba na makita ang liwanag mo. At Virgo, naging target ka ng inggit dahil sa loob mo, may ningning ka na hindi kayang tularan ng iba. Dumaan ka sa mga panahon kung saan tila bawat pagsisikap ay naharangan. Kahit gaano ka nagsikap, ang mga pintuan ay biglang nagsara. Nawawala ang mga oportunidad. Pakiramdam ng pera ay masikip. Pakiramdam ng pag-ibig ay parang digmaan. Parang ang buong universo ay laban sa'yo. At ang mga tao sa paligid mo, ang mga kritiko, ang mga kaaway ay nanonood ng may kasiyahan. Bumulong sila, tingnan mo. Nabibigo si Virgo. Hindi sapat ang lakas ni Virgo. Hindi na muling angat si Virgo. Pero ang hindi nila naintindihan ay ang espiritu ng Virgo ay naiiba. Pinamumunuan ka ni Mercury, ang planeta ng karunungan at kaliwanagan. Nakikita mo ang lampas sa ilusyon. Napapansin mo ang mga detalye na hindi nakikita ng iba. Kahit nasira ka, kahit pagod ka, patuloy ang isip mo sa paghahanap ng liwanag. Hindi ka kailanman talagang natalo, ikaw ay muling hinuhubog. May mga sandali na kinwestiyon mo ang sarili mo. Mag-isa sa gabi, iniisip mo, bakit ako? Bakit kailangan kong magdusa ng ganito kalaki? Bakit patuloy akong sinusubok ng tadhana? At Virgo, sa kaibuturan mo, alam mo na ang sagot. Sinusubok lamang ng universo ang mga pinili nito para sa mas dakilang bagay. Kung mas mahirap ang iyong daan, dahil mas malaki ang iyong tadhana. Kung mas mabigat ang luha mo, dahil mas dakila ang biyaya na darating. Akala ng mga kaaway mo na mananatili ka sa dilim magpakailanman. Akala nila ang iyong katahimikan ay pagsuko. Pero ang katotohanan, ang iyong katahimikan ay lakas. Habang nasasayang nila ang enerhiya sa chismis at pagduda, tahimik kang nagpapagaling. Habang nakatuon sila sa pagbagsak sayo, lihim kang naghahanda para umangat. Isipin mo ang kawayan, Virgo. Sa loob ng maraming taon, lumalaki lamang ito sa ilalim ng lupa, nagtatayo ng mga ugat, hindi nakikita, hindi pinapansin. Maaaring pagtawanan ng iba, iniisip nilang walang nangyayari. Pero kapag dumating ang tamang panahon, ito ay tataas, matatag, hindi matitinag, hindi mapipigilan. Iyan ka. Ang mga pakikibaka mo ay ang mga taon ng nakatagong paglago. At ngayon, ang iyong pag-angat ay magiging biglaan, makapangyarihan, at hindi mapapansin. Tandaan, pinahahalagahan ng espiritu ng Filipino ang tatag. Sinasabi natin, laging may bukas, palaging may kinabukasan. Virgo, narito na ang iyong bukas.
Lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng inggit na itinuro sa'yo, hindi iyon katapusan mo. Ito ang pundasyon ng iyong pagbabalik. Ang mga nagduda ay mananahimik na. Ang mga kaaway na umiti sa iyong sakit ay mamamangha sa iyong ningning. At ang mga akala nilang masisira ka ay maiintindihan ang katotohanan, hindi nasisira ang Virgo. Ang Virgo ay yumuyuko, nagpapagaling, natututo, at pagkatapos ay umaangat ng mas mataas. Virgo, huwag kalimutan ito, ang inakala nilang pagkawasak mo, pinagbago ng universo para ihanda ka. Ang mga pakikibaka ay hindi ginawa upang sirain ka, ginawa ito upang ipakita ang lakas na matagal mo ng taglay. Ang pagbabago, nagsisimula ang pag-angat. Virgo, may nagbago. Maaaring hindi mo pa maipaliwanag pero dama mo na. Iba na ang hangin sa paligid mo. Ang puso mo ay hindi na dinadala ang dating bigat. At sa kaibuturan mo, naririnig mo na ang tahimik na bulong mula sa universo, maghanda ka na. Ito na ang sandali kung kailan magsisimula ang pagbabago sa kwento mo. Ang sakit ay hindi sumira sa'yo, pinino ka nito. At ngayon, malalaman na ng mundo ang alam na ng mga bituin, Virgo, hindi ka kailanman itinadhana para manatiling wasak. Itinadhana ka para umangat. Sa simula, banayad lamang ang mga palatandaan. Isang araw, gigising ka ng may kaunting kaliwanagan. Ang mga bagay na dati nagpapagalaw sa'yo, wala na silang kapangyarihan sa iyong kapayapaan. Nagsisimula kang umiti ng hindi pilit. Napapansin mo na mas magaan ang enerhiya sa bahay mo. Dumadaan ka sa harap ng salamin at napagtatanto, iba na ang ningning mo. Ito ay hindi lamang paggaling. Ito ang iyong turning point. Ang universo ay gumagana ayon sa banal na timing at ngayon, panahon mo na. Ang mga oportunidad na dati hadlang, muling lumilitaw. Ang mga taong dati hindi ka pinapansin, nanonood na muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka naghahanap ng pagpapahalaga, naangkin mo na ang iyong halaga. Virgo, ikaw ay laging nagbibigay. Tinutulungan mo ang iba, inaayos ang mga sirang bagay, pinapanatili ang tao sa kanilang lugar kahit na ikaw ay bumabagsak. Pero ngayon, ang enerhiya ay lumilipat sa iyo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, bumabalik ang mga biyaya. Sabi ng mga nakatatanda sa Pilipinas, ang mabuting tao, pinapaboran ng langit. At Virgo, ito na ang iyong sandali ng banal na pabor. Lahat ng panahon na ikaw ay mabait sa mga taong hindi karapat-dapat, lahat ng mga panalangin na lihim mong binanggit, lahat ng pasensya na ipinakita mo kahit maaari ka namang lumaban, nakita lahat ito ng langit. At ngayon, nagsisimula na ang pag-angat. Mapapansin mo ang pagbuti ng iyong pananalapi. Isang biglaang alok, isang sorpresa na oportunidad, o isang breakthrough na tila masyadong perpekto para sa pagkakataon. Iyan ang banal na timing. Mararamdaman mong hinihila ka patungo sa mga bagong ideya, side hustles, o pagbabago sa karera na talagang akma sa iyong katotohanan. Hindi ka lamang kumikita, nagkakaroon ka rin ng layunin. Sa emosyonal na aspeto, magsisimula kang humiwalay sa mga taong dati may hawak sa iyong kapayapaan. Hindi na nila makokontrol ang iyong enerhiya. Ang ex na sumira sa puso mo. Mararamdaman nila ang pagbabago bago ka pa magsalita. Ang mga kaibigang tumawa noong ikaw ay bumagsak. Mananahimik sila kapag muling sumikat ang pangalan mo. At narito ang pinakamagandang bahagi, hindi ka umaangat dahil sa paghihiganti. Umaangat ka dahil sa alignment. Hindi mo ito ginagawa upang patunayan ang kahit ano. Ginagawa mo ito dahil ang iyong kaluluwa ay handa nang tanggapin ang puwang na palaging itinakda para sa iyo. Maging sa espiritual na aspeto, iba na ang pakiramdam. Mas matalim ang iyong intuisyon. Nakikita mo ang paulit-ulit na numero, 11 oras 11 minuto, 222, 888. Naaaring akitin ka sa mga ritual, kandila, tubig, o dahon ng laurel sa ilalim ng unan. Hindi ka lamang nagigising mula sa pagtulog, nagigising ka mula sa taon ng espiritual na pagkahimbing. Ang turning point ay hindi lamang tungkol sa darating sa iyo, kundi pati sa mga alis sa buhay mo. Takot, pagdududa, kahihiyan, unti-unti silang natatanggal. Tahimik, ngunit tuloy-tuloy. At sa kanilang lugar, sumusulpot ang mas malakas na bersyon mo. Virgo, ang pag-angat mo ay hindi magiging maingay. Ito ay magiging matatag, marilad, at hindi maikakaila. Hindi mo kailangan ipahayag ang iyong pagbabago, ang iyong enerhiya na ang magsasalita para sa iyo. Mararamdaman ito ng iba. Maaakit ang mga estranghero sa iyong liwanag.
Kahit ang mga nakasakit sa'yo ay mararamdaman ang pagbabago at magtatanong kung paano ka nakaligtas. At kapag tinanong nila, paano bumalik na mas malakas si Virgo? Ang sagot ay simple. Dahil ang Virgo ay hindi kailanman nawala. Kinailangan lang ng Virgo ng oras para maalala kung sino siya talaga. Ito ang panahon mo para muling bumuo, muling mag-imagine, at umangat ng may kapangyarihan at kapayapaan. Ito ang sandali mo upang yakapin ang bersyon ng iyong sarili na palaging pinapangarap mong maging. Bitawan ang sinasabi nilang ikaw ay lumakad ng buong tapang patungo sa kung sino ka ng tunay na nagiging. Binubuksan na ng mga bituin ang landas para sa iyo ngayon, at bawat hakbang mo pasulong ay gabay, protektado, at pinagpala. Virgo, nagsimula na ang pag-angat. Huwag nang lumingon. Tumatawag na ang iyong susunod na kabanata. Ang papel ng pag-ibig at relasyon. Virgo, pag-usapan natin ang bahagi ng kwento mo na pinakamalalim, ang pag-ibig. May puso ka na walang sawang nagbibigay. Mahal mo ng buong kaluluwa. Nagmamalasakit ka sa paraan na hindi nakikita ng karamihan hanggang sa mawala ito. Ngunit sa iyong paglalakbay, may isang tao na kinuha ang pagmamahal mo na parang iyon ay normal na bagay. Akala nila palagi kang nandyan. Akala nila patuloy kang magpapatawad, maghihintay at tatanggapin ang kaunti lang. Hindi nila naunawaan ang lakas ng iyong katahimikan. Ang hindi nila inasahan ay ang iyong pagbabago. May isang tao, baka isang partner, matalik na kaibigan, o kahit miyembro ng pamilya na akala nila maaari nilang iwan, taksilin o palitan ka at ikaw ay babagsak nang wala sila. Sa simula, baka nangyari nga. Ang sakit ay malalim. Umiyak ka ng tahimik, sinubukang intindihin kung ano ang mali, at pinapaulit-ulit sa isip ang mga pag-uusap na baka may nakaligtaan ka. Ngunit wala. Akala nila babagsak ka. Ngunit Virgo, ang sakit na iyon ang mismong sandali kung kailan nagsimulang umangat ang iyong espiritu. Ang mga luha mo ay nagpataba sa iyong lakas. Ang mga gabing hindi ka nakatulog ay naging apoy na nagbigay liwanag sa iyong pagbabago. Hindi ka lang nakaligtas, naging bersyon ka ng iyong sarili na hindi na nakadepende sa kanilang pagmamahal upang maging kumpleto. At ngayon, may nagyayaring makapangyarihan. Nagbabago ang enerhiya ng pag-ibig sa paligid mo. Nagsisimula kang maglabas ng kakaibang liwanag, isang glow na kumakapit, hindi maipaliwanag, at nakaugat sa self-worth. Ang taong iyon sa nakaraan mo. Dama nila ito. Nakikita nila ang pagbabago sa iyong kilos, sa paraan ng pagsasalita, sa paraan ng pag-angat mo. At ngayon sila ang hindi makatulog. Sa kultura ng Pilipino, madalas nating sabihin, makikita mo ang halaga ng isang tao kapag wala na siya. Nauunawaan mo ang halaga ng isang tao kapag wala na siya. At ngayon, Virgo, ang pagkawala mo ay naging leksyon nila. Ngunit hindi lamang tungkol sa kanila ito, tungkol din sa iyo. Ang puso mo ay gumagaling sa paraan na tumatanggap ng mas malalim, mas banal na pagmamahal. Babalik ang pag-ibig sa buhay mo, pero hindi na ito ang dati. Sa pagkakataong ito, tutugma ito sa enerhiya mo. Hindi ka na interesado sa pag-ibig na nakakaubos, nakakalito, o kumokontrol. Tinatawagan mo ang pag-ibig na nakikinig, sumusuporta, at lumalaki kasama mo. Kahit romantic partner man, kaibigan, o relasyon mo sa sarili mo, ito na ang panahon mo ng pagmamahal. Kung nasa relasyon ka na, asahan ang emosyonal na paggaling. Mas malalim ang mga pag-uusap. Mas madali ang pagpapatawad. Maaari mo ring maramdaman na muli kang umiibig sa partner mo o sa sariling buhay mo. Kung single ka, huwag magulat kung may hindi inaasahang lalapit. Isang dating pag-ibig, bagong tagahanga, o soulmate energy na tila pamilyar agad. Pansinin ang mga banal na senyales, isang partikular na kanta, panaginip na may mukha nila, o pangalan na paulit-ulit lumilitaw. Ito ang paraan ng universo upang ipakita na ang pag-ibig ay muling dumarating sa iyo. Virgo, ito ang gantimpala mo sa pagbibigay ng malalim na pagmamahal, kahit hindi ito nasukli. Sa pagpapatuloy ng kabaitan, kahit ikaw ay sugatan. Ngayon, nagsisimula ng umayon ang mga bituin upang dalhin sa iyo ang pag-ibig na tutugma sa iyong paglago. Ngunit bago dumating ang pag-ibig, maglaan ka ng sandali upang kilalanin ang sarili mo. Tingnan kung gaano ka nakalayo ang narating. Naging sariling manggagamot ka. Natutunan mong pahalagahan ang sariling kumpanya. At pinakamahalaga, naalala mo na ang pagmamahal mo ay hindi kailangang pagkakamitin, ito ay isang bagay na dapat pahalagahan.
Kaya kapag bumalik ang pag-ibig, mula sa nakaraan man o mula sa bago at maganda salubungin ito mula sa iyong lakas. Hindi mula sa iyong sakit. Dahil Virgo, hindi ka na naghihintay na mapili. Ikaw na ngayon ang pipili. At ang nakalaan para sa iyo. Mananatili. Spiritual Manifestation Layer. Virgo, ang paglalakbay mo ay hindi lamang pisikal o emosyonal, ito ay malalim na espiritual. Ang dahilan kung bakit ramdam mo ng napakalakas ang iyong pag-angat ngayon ay dahil hindi ito tungkol sa tagumpay o status lang, ito ay tungkol sa pagkakaugnay. Sa loob ng ilang buwan, naramdaman mong nawawala ka sa sarili mo. Nawalan ka ng enerhiya, motibasyon, at kakayahang mangarap ng malinaw. Hindi iyon kabiguan. Ito ay ang iyong espiritu na sumasailalim sa pagbabago. Kailangan ng universo na hilahin ka sa katahimikan upang magsimula ang trabaho nito mula sa loob. Hindi ka iniwan, ikaw ay muling inaayos. Ngayon, nagigising ang iyong espiritual na enerhiya. Nagsisimula ka ng makaramdam ng mas malalim. Naririnig mo ang isang pangalan at nagkakaroon ka ng goosebumps. Naramdaman mo ang lamig sa hangin at sa ilang paraan, alam mo, may magbabago. Hindi ito aksidente, Virgo. Ito ay mga mensahe. Ang espiritual na mundo ay direktang nakikipag-usap sa iyo. Sa tradisyon ng Pilipino, naniniwala tayo sa mga palatandaan, panaginip, gabay, orasyon, at kahit ang kapangyarihan ng bulong na intensyon sa gabi. Ang mga sinaunang gawin na ito ay hindi pamahiin, ito ay alaala. Ito ang paraan ng ating mga ninuno upang manatiling konektado sa banal na gabay. Ngayon, mas lumalakas ang mga palatandaan sa paligid mo. Nakita mo ba ang 11 oras 11 minuto sa iyong orasan? O 222? O kahit 888. Ito ang mga angel numbers, paalala mula sa espiritual na mundo na ikaw ay nasa tamang landas. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Virgo, ito ang bahagi kung saan kailangang magkasabay ang aksyon at pananampalataya. Narito ang isang simple, ngunit makapangyarihang ritual na maaari mong gawin ngayong gabi, isang bagay na nag-ugnay sa iyong espiritu sa kasaganaan na sumusubok na dumating sa iyo. Ritual ng manifestation para sa pag-angat ng Virgo. Pinakamainam na oras, pagkatapos ng 8 oras yan. Kailangan mo. Isang puting kandila para sa kadalisayan at kaliwanagan. Maliit na mangkok ng malinis na tubig. Papel at panulat. Isang dahon ng laurel bay leaf, simbolo ng tagumpay at proteksyon. Mga hakbang. 1. Sindihan ang kandila at umupo sa katahimikan ng 3 minuto. Huminga ng malalim. 2. Isulat sa papel. I rise now with divine timing. I receive love, wealth, and peace. 3. Tiklupin ang papel at ilagay ang bay leaf sa ibabaw. 4. Dahan-dahang ibuhos ang tubig sa bay leaf, sambit. Lahat ng para sa akin ay dumarating na. Ako ay handa na. 5. Hayaan ang kandila na masunog ng ligtas, at itago ang papel sa ilalim ng unan mo sa loob ng 3 gabi. Ang ritual na ito ay nagigising sa enerhiya ng banal na pagdating. Sinasabi nito sa universo na hindi ka na nakikiusap, ikaw ay tumatanggap na. At Virgo, upang mas mapalakas pa ito, sambitin ang pahayag na ito tuwing umaga kapag nagigising. I rise with grace. I attract blessings. I trust my path. Kapag paulit-ulit mong sinasabi ito, hindi ka lang nagsasalita ng mga salita, iniimbitahan mo ang bagong frequency. Tinuturo sa atin ng espiritualidad ng Pilipino na salita ay may kapangyarihan. At kapag ang mga salitang iyon ay sinambit ng may paniniwala, kailangang tumugon ang universo. Ang darating sa buhay mo ngayon ay hindi basta-basta. Ito ay banal. Ang pag-ibig na makakahanap sa iyo, ang pera na dadaloy sa iyo, ang paggaling na yumayakap sa iyong pamilya, lahat ito ay manifestation ng espiritu na nanatiling tapat kahit sa katahimikan. Virgo, hindi binabaliwala ng universo ang enerhiya mo. Maaaring magtagal. Maaaring subukin. Ngunit hindi nito tinatanggihan. Kaya sindihan ang kandila. Sabihin ang mga salita. Ipakita ang iyong mga kamay. Dahil ang pag-angat mo ay hindi na isang pangarap. Ito ay nagiging katotohanan. At ang pinakamagandang bahagi. Hindi mo kailangang habulin ito. Kailangan mo lamang makiisa. Mga hinaharap na prediksyon at pagpapala. Virgo, ngayon na ang iyong espiritu ay nakaaligin at nagsimula na ang iyong pag-angat, silipin natin kung ano ang naghihintay sa iyo.
Ang hinaharap ay hindi na isang tanong, ito ay nagiging banal na mapa, isinulat mismo ng mga bituin na minsang sinuway ka. Sa mga darating na linggo, makakaranas ka ng sunod-sunod na tahimik, ngunit makapangyarihang kumpirmasyon. Maaaring hindi sila sabay-sabay darating, pero darating sila. Pansinin ang paraan ng pagtugon ng mga tao sa'yo. Ang isang dating walang pakialam ay biglang mag-aalok ng suporta. Ang isang oportunidad na matagal nang naantala ay babalik, ngunit ngayon, ayon sa iyong mga termino. Sa aspeto ng pera, may paglago. Sa trabaho, sideline, o di inaasahang biyaya, magsisimulang dumaloy ang pera. Maaaring makatanggap ka ng alok na hindi mo inaasahan, o bayad na hindi mo inasahan. Kung plano mong simulan ang isang proyekto, negosyo, content, o freelance, ngayon ang tamang oras. Pabor ang mga bituin sa matapang na hakbang na ginawa mula sa malinaw na paningin. Sa emosyonal na aspeto, bumabalik ang kapayapaan. Mapapansin mo na ang mga dating nakaka-trigger sa iyo ay wala na ang kapangyarihan. Ang taong minsang pinangarap mo. Unti-unti na silang nawawala sa kontrol sa iyo. Sa halip, nararamdaman mo ang bago, emosyonal na kalayaan. Ito ang tunay na nagpapatingkad sa iyo. Darating ang pag-ibig hindi dahil hinahanap mo, kundi dahil tinatawag ito ng iyong enerhiya. Sa spiritual, lalalim ang iyong intuition. Mas malinaw ang mensahe sa iyong mga panaginip. Maaaring makaramdam ka ng biglaang kilabot, makarinig ng bulong sa katahimikan, o madama ang presensya kahit mag-isa ka. Huwag katakutan ito, yakapin. Ito ang iyong mga gabay, ang iyong mga ninuno, ang mga tagapangalaga na kasama mo sa paglalakbay. Hindi ka nag-iisa. Sa loob ng pamilya at tahanan, posible ang paggaling. Maaaring maayos ang hindi pagkakaintindihan. Maaaring bumalik ang koneksyon. Ang tahanan na matagal mong hinahangad, pisikal man o emosyonal, ay magsisimulang bumuo sa paligid mo. Virgo, hindi lang basta pagpapala ang ipinapadala ng universo, nilalagyan ka rin ito sa posisyon kung saan ikaw mismo ang magiging pagpapala. Titignan ka ng iba para sa gabay, liwanag at lakas. At sa pagkakataong ito, maibibigay mo ito nang hindi nauubos ang sarili mo. Dahil ngayon pinupuno muli ang iyong tasa. Kaya maglakad ng may pananampalataya. Tapos na ang pinakamalala. Ang pinakamaganda ay unti-unti nang sumusulong. At ang iyong hinaharap ay bumabangon para salubungin ka, isang pagpapala sa bawat hakbang. Virgo, inakala nilang babagsak ka. Pero tingnan mo ngayon, umaangat ka ng may grasya, nagliliwanag sa lakas, at naglalakad patungo sa hinaharap na talaga namang para sa'yo. Lahat ng pinagdaanan mo ay nagdala sa'yo rito, sa eksaktong sandali ng paggising at pag-akyat. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa puso mo, huwag mo itong itago sa sarili. I-type ang iyong zodiac sign panandang pandagdag, I rise with the universe, sa comments para i-claim ang iyong enerhiya. Mag-subscribe para sa iba pang spiritual readings at i-share ito sa isang tao na kailangan nitong marinig. Virgo, hindi nagtatapos ang iyong kwento, nagsisimula pa lang ito. At magiging napakaganda nito.